Una, wala namang batas na ganun, ha? Parang sinasabi ng delikadesa. Parang ganun yun eh, no? Delikadesa, wala namang batas na ganun eh. Wala rin batas yung parliamentary courtesy. Oo. Pero, in the face ng ebidensya na nandoon, dapat ituloy mong investigasyon eh. So kahit na attorney, kahit na sabihin na natin na may ganon, wag mo nang isipin para talaga sa mailabas na yung ebidensya. Wag nang isipin yung parliamentary courtesy, di ba? Well, at the end of the day, binoto ka ng taong bayan eh. Answerable ka sa taong bayan eh. Unahin mo yung taong bayan. Binoto ka doon eh. Do you think may nililigtas si Senator Lacson? Hindi ko alam. So attorney, yung sinasabi nyo na dati binabalita o ginadyaryo yung pork barrel, ngayon talagang wala na. Wala na. Gayon po, no, hindi natin, gayto po, noong 2013, si Greco Bellica, alam natin yun, no, nag-file ng kaso sa Korte Suprema to declare yung pork barrel system, yung tawag ng PDAF, Priority Development Assistance Fund, unconstitutional. Alam mo, sumangsang-ayon sa kanya ang Korte Suprema. Dineclare yun unconstitutional. Bakit? Kasi, nainak na yung batas eh. Batas na yun eh. Congressman ka o senador ka, wala kang pakialam eh. Yet, nag-identify sila ng mga projects to be funded by the pork barrel system. So, after ng legislation, wala ka na magawa eh. Batas na yun eh. GAA na yun eh. General Appropriations Act. So, kaya dineclare unconstitutional. Ang problema, after declaring it unconstitutional, ano nangyari sa pork barrel? Nahinto ba? Hindi po. Nagtago. Pinalitan lang ng pangalan. Hindi nga natin alam yung pangalan eh. Nalaman lang natin ang pangalan noong December of 2025. Allocables. Allocables pala. Tapos, non-allocables. Sa amin noon, may pork bar, PDAF, tapos over and above. Yung sobra mo yung malakas ka, 70 million, may sobra ka pa. So, sobrang laki po pala ng itinaas. Kasi nung panahon ninyo, yung nakukuha nyo, 70 million lang. Tama Ngayon yun. ata, parang may umaabot ng 1.5 billion, 2 billion. So, On the napakalaki average, po ng parang diferensya. 1.5 billion eh. Emphasize natin na letter B yan ha, hindi yan M ha. Ganon kalaki. Noong panahon po ninyo, in terms of yung power ng Speaker of the House, kasi parang ngayon, itong dating Speaker of the House natin si Martin Romualdez, sinasabi niya na wala siyang kinalaman sa kung ano ang galaw ng Congress patungkol sa budget, ng appropriations sa chairman. So, naniniwala ba kayo doon? Or nung mga panahon ninyo? Ganito po no, hindi ako naniniwala. Traditionally, ang speaker kontrolado ng presidente. Pinipili niya eh. Yes. Sa kasaysayan natin, isa lang ang hindi pinili ng presidente, si Manny Villar. Kaya lang, wala na magawa si si Erap, mag-speaker na ito eh. So, inadapt na lang niya si Villar. Pero yung Senate President, karamihan hindi hawak ng Malacanang ha. Halimbawa, after ng bar exams, nagtrabaho ko sa Senado. Ang Senate President doon, si Jovito Arsalonga, hindi naman siya kasama ni Cory. Pero siya Independent siya eh. Oo. So, ganun ha. Ngayon, hindi naman ako naniniwala na ang dalawa yun ha, committees ha. Una, accounts. Accounts, pera ng House yun. Sino nilagay ni Speaker? Asawa niya, si Yeda. Yes. Questionable kasi sabi ng iba, fourth term ka na eh. Pinaresign nila sa party list, nagkaroon ng fourth term eh. Pangalawa, appropriations. Pag speaker ka, may bas-bas mo yun. Kung anong gagawin niya doon, dadaan sa'yo. So attorney, kasi nungalingan yung sinasabi ni Romualdez na wala daw talaga siyang kinalaman. Ang may hawak daw doon si Saldico lang at saka yung speaker na sinabi niya na si Chis Escudero. Sagutin ko sana, tell ito the Marines, no? Kaya lang may 18. Pero, attorney, dati ba, nangyayari na rin itong mga regaluhan dyan sa Congress? Katulad ng, halimbawa, impeachment. Tanungin natin sa history sa history, ni attorney sa Congress, normal ba yung impeachment? Gaano karaming impeachment na yung na-experience ninyo Ayun. Okay. sa 9 na taon ninyong pagiging congressman? Binibilang ko 5 impeachment proceedings 5? ang sinalihan ko eh. Napakarami. 5. Ganun karami, no? Una, kay Mercedes Gutierrez, ombudsman. Pangalawa, kay Añano Desierto, ombudsman din. Pangatlo,
kay Comelec Chairman Benjamin Abalos. Nga ako mismo nag-file. Ako yung nag-file ng ano doon eh. Di ba yung back off? Back off? Ganun yun, oh. Pangatlo yung kay Chief Justice Davide at saka yung mga justices ng Korte Suprema, pinailan namin yun eh. Okay. Panglima, ito yung kay GMA. So lahat yan na-experiensyahan ko. At alam ko na walang impeachment proceeding sa 5 na yon, na walang hand ang Malacanang. So political lahat yun, yung 5 impeachment na na-experience. Opo. Hindi maaaring walang pakialam ang Malacanang. Kasi nag-uumpisa yan doon eh. Nag-originate ang impeachment sa lower house. At hawak ng presidente ang speaker. Isa-isang hindi hawak ng presidente na speaker, si Manny Villar. Kaya si Manny Villar ang nag-endorse ng impeachment ni Erap. Oh, hindi ba? Naalala niyo kay Abueg? Deputy Speaker Abueg? Prayer pa lang, diniretso na eh. In-transmit na yung articles of impeachment. Pero ganyan, impeachment. Anong tradisyon, anong usual na... Kasi narinig namin nung nakaraang interview mo dito, may Santa Claus kang nababanggit. Eh. Tama yon. Ano ngayong buwan? Mayo ngayon. Mayo. At sigurado ako dumating na sa lower house si Santa Claus. Ay, nako. In fact, may order na eh. Last week pa eh. Wednesday. Pero nangayayat ata na. Si Santa Claus? Oo, Marami nangayayat. pang bit-bit. Gayto ha. Nationwide, walang releases ang Public Works. Walang releases. Pero balita ko, yung magkakaroon ng releases. Pero yung nag-no sa impeachment, wala yun. Wala na. Oh, ano ang bit-bit ni Santa Claus? Yan. Yun ang tanong. Anong bit-bit? Well, sa experience ko ha. Experience ko, una, kung may appointments kang pinapalo-up, baka makuha mo. Halimbawa, may hiningi kang judge, baka ma-grant na yun, baka i-appoint na yung judge mo. Hiningi mo fiscal, baka makuha mo na. May gusto mo appoint director, baka makuha mo na. Ano pa? Projects. Projects, baka may releases yon. Ano pa? Pera. Pera. Nangyari yon. Oy. In fact, sinasabihan ko yung mga kasamahan ko rin, huwag mo na kayong magbigay. Maliit pa yung presyo. So nangyari yun nung panahon nyo? Nangyari yun. Na may mga perang improve? Nangyari yon. Ngayon, nangyayari din. Dati saan nakalagay yung pera? Ito, tarayin ko ha. Meron bang santo sa kamara? Santo, parang Diyos. hindi ako naniniwala na nagbago na yung kamara eh. Ano bang traditional na pagtingin sa kamara nationwide? Hindi lang nationwide, buong mundo. Di ba sa Taiwan nagbabatuhan nga ng upuan? Yes. Pero Nagsusuntukan? attorney, ano yung nangyayari po sa Kongreso ngayon when it comes to impeachment, ganito ba yung traditional na ginagawa o iba ngayon? Kasi parang sa ano pa lang, sa Congress pa lang, guilty na ang ini-impeach nila. Halimbawa, si mga Pipi Sara. impeachment impeachment proceeding sa Kamara na mas nanalo yung no. Alam mo, Sa experience ninyo, sa 5 na yun, Merong- lahat tumuloy? hindi. May sinyalis sa Malacanang kung ano yung takbo eh. Oo. Halimbawa, yung dinismiss ng Justice Committee, yung impeachment laban kay BBM, di ba? Hindi naman ako naniniwala na dinismiss yun dahil naniniwala sila na totoo yun. Hindi naman ako naniniwala doon. Bago dumating, no? Pag-file mo, no? Bago dumating doon sa Justice Committee, alam na natin yung hatol. So, sa madaling salita, tanim impeachment yon. Kasi walang Tanimbala. may basbas yung executive, may basbas ang presidente. Siya ang pinapa-impeach. So yun nangyari ngayon, tanim. Mahirap paniwalaan eh. Na bumoto sila dahil sa merito ng kaso eh. Bumoto sila dahil sa kumpas ng Malacanang. Yun ang tingin ko. Yun ang nangyari noon. At hindi ako naniniwala na magbabago yon. So yung palaging interview ni Marcos Jr. na wag nyo na ituloy ang impeachment. Ano lang yan, sayang sa oras. Palabas lang niya lang yun. Alam mo, matagal ko na narinig eh. Sa 5 impeachments na sinamahan ko, ang linya ng Malacanang, wala kaming pakialam Hands dyan. off sila. Executive branch kami. Legislative branch kayo. Trabaho nyo yun, bahala kayo dyan. Pero sa baba yun, may gumagalaw. Kaya pala, attorney, kung matatandaan natin, nung panahon ni Pangulong Duterte na ini-impeach si Leni Robredo, nung sinabi ni Pangulong Duterte na wag niyong impeach yan dahil binoto ng taong bayan yan, hindi talaga din natuloy ang impeachment kay Leni. Dahil- So, ibig sabihin, kung ipapa-stop ni Marcos Jr. yung impeachment kay BP Sara,
kayang-kaya niya pa rin gawin. Kaya. Kaya. Depende sa signal sa Malacanang. So nasa kanya talaga lahat, attorney. That is correct. Oh, yun ang paniniwala ko. At hindi ako naniniwala nang babago ang kamara, ha? Yung mga pangalan niyo, pare-pareho lang eh. So, attorney, yung sinasabi yung yung Santa Claus, ibig sabihin ba masaya sila pag may impeachment? Oo. Maramdaman mo ang saya sa kamara sa 5 impeachments na sinamahan ko. Naging importante ka eh. Bigla na lang nililigawan ka na eh. Oh, naalala ko yung impeachment na Erap ha. Oh, doon sa South Lounge, may upuan doon. Hindi ko na-mention yung pangalan ha. Pipirma ka lang, may sobre ka eh. Nako. Doon mismo sa South Lounge. Buti dati sobre lang eh. Ngayon, paper bag na eh. Maleta. Ganun lang yun eh. Maleta na. Ganun iba na eh. Oo. Ano yung regalo ni Santa Claus? Maleta. Maleta ba yun? Sobre pa Well, lang. sobre pala nung araw eh. Mahal kasi pera nun, you know? Maleta. Guys, meron yung history, di ba? Una na, sobre lang. Pangalawa, expandable folder. Pangatlo, di ba, attache case. Naalala mo? Yung tanong nga ni Matandang Revilla, magkano ang laman ng attache case? Tinitimbang ang one pera nun, ano? Diba? Tinitimbang. Ito yung personal na tanong lang to. Sige. Nakatanggap pa ba? Sa oposisyon ako eh. Nakakabon ka, ano? Ay, wala. Nasiro nga ako. Nasiro ako sa projects. At ito ang mangyayari ngayon sa bumoto ng no. Zero din. Zero din. Pero ano magandang laban na yun kasi almost 2 years na lang eh. Tapos na. At, In fact, may personal nga nangyari sa akin eh. Yung kaso ng tatay ko, natalo kami sa Korte Suprema dahil pina-impeach namin yung... Nakulong ka, Tol. Hindi, civil case. Tatay ko yung may hawak. attorney, dati ba may gipitan na lang katulad ng nangyayari ngayon? Halimbawa, opposition ka. Kinakalaban mo yung majority. Nagkakaroon ba ng gipitan? Kasi ngayon Mas matindi. brutal ba noon Mas o brutal ngayon? ba noon o kaysa ngayon? Pareho lang Paano? yan. Oo, meron. Meron Kailangan, buo ang loob mo pag sumama ka sa oposisyon. Buo ang loob mo pag nag-no ka. Buo rin ang loob mo pag mag-yes ka. Halimbawa, yung impeachment ni Erap, habulan ng boto nun eh. Sina Mike Defensor nun. Hintayan yun eh. Liligawan talaga yun eh. Kailangan buo ang loob mo. Itong malipat tayo doon. Yung dati bang mga senador, iyakin din. Kasi itong nangyari sa Martin 11, di ba, nag-walkout sila. Nangyayari din yan. First time may nag-walkout na ganyan. Parang first time ko nakita eh. Kami noon, nung impeachment ni GMA, sa Justice Committee, tumayo kami, nag-walkout kami. Tinapon ko pa yung papel eh. Nalala nyo? Ginanon ko yung papel noon oh. Oo, Tol, naalala ko na. Oo, yun. So, mas brutal dati. Mas Well, sa House yun, sa House. Oo. Ang sabi ko dito Justice Committee. Committee on Justice ito. Justice. Pero ngayon, nakikita mo parang nag-iiyakan na sila. Katulad nung kahapon, kung ano-ano nang pinagsasabi na, nasa minority na sila, akala mo kung umasta, parang nasa majority pa rin sila. Parang sila ang bida. Well, ito sana, no? Alam mo, ang Kongreso, no? Ang dyan, yung nagbibitbit ng Kongreso, ang Senado. Doon sa House, pwede ka magmurahan, pwede ka magsuntukan. May mga congressmen nagsuntukan, ha? Oo, nakikita ko yun. Oo. Susuntukan, may muntik na nabarilan sa floor, eh. Sayang nga yung kay Oo. Kiko tsaka kay Robin. So ngayon, So, ang iba po- nagbibitbit sa Kongreso, yung Senate, dapat statesman ang dating mo. Debate yan eh. Pag na-elect ka sa Kamara, na-elect ka sa Senado, na-elect ka sa isang debating club. Yes. So, iba po pala talaga dati kasi sabi nyo, Iba. nagpaparila, nagsusuntukan. Ngayon, salitaan lang, pero pinag-iinitan yung ibang congressman. Iba, di Diba? ba? Dapat, debating club yan eh. Collegial body yan, marami kayo eh. Pag pinadala ka doon, pinadala ka sa isang debating club, marketplace of ideas yan eh. Pero nakikita ko ngayon, takot eh. Naninira na lang ng upuan eh. Attorney, nabanggit mo yung yung Committee on Justice. Tama ba sa tingin mo yung ginagawa ng Committee on Justice ngayon kaysa sa panahon mo? Ganito no, ang chairman ng Committee on Justice doon, si Sim Dato Manong. Magaling yun eh. Si Manong Sim. Respetado namin yun. Hindi ganito ang pagbitbit. Papayagan ka magsalita eh. Siyempre sa butuhan talo ka. Hindi na pipigilin ka. Usually, attorney, yung mga ini-impeach nung panahon ninyo, ano ba, yung kanilang function, importante compared ngayon. Kasi ngayon, ang ini-impeach, Vice President. So, para kasi sinasabi nila, usually, ang mga ini-impeach, yung
kanilang function importante para sa bayang Pilipinas. Kasi considering na si Inday Sara Vice President, so bakit siya yung ini-impeach? Usually ang ini-impeach Presidente, Supreme Court Justice, COMELEC Chairman, mga ganyan, hindi ba? Noong panahon ko, dalawang ombudsman, si Desierto at saka si Gutierrez, COMELEC Chairman, Justices ng Korte Suprema, including the Chief Justice, saka yung Vice President. Sa tingin ko ngayon, ini-impeach si Sara dahil sa eleksyon sa 2028. Obvious. Hindi mo tatalo eh. Wala pang kandidatong administrasyon. Let's face it, wala pang kandidatong administrasyon eh. So kung hindi mo kaya sa eleksyon, wala ka namang kandidato, daanin mo sa impeachment. Remember, ang punishment or ang penalty sa impeachment, dalawa lamang. Okay? Removal from office and disqualification from holding public office. So hindi ka na makatakbo. So yun yung sinasabi nyo. Oh. Italin na natin ngayon doon. Dahil merong usap-usapan kaya wala pang kandidato kasi nag-declare Wala pa na si eh. Inday Sara eh. So dapat meron na ring mainit na itinatapat sila kay Inday Sara pero wala pa. Wala pa eh. Ngayon, umugong nung nakaraan itong usapin ng term extension, Constituent Assembly, CONCON, CHACHA. Ano ba mga pagkakaiba nito, attorney? Itong Constituent Assembly, itong CHACHA, itong Constitutional Convention, ano ba to? Well, dito, ang ating saligang batas, 1987, 4 lang actually provisions na importante dyan. 4 lang. Una, preamble. Bakit importante yung preamble? Malalaman mo kung sinong gumagawa eh. Di ba ang umpisa ng preamble? We, the sovereign Filipino people. Yan. Oh. Number 2, Bill of Rights. Diretso natin yun laban sa gobyerno. Okay. Ando doon yung court issuance ng warrant. Local judge yun, ha? Number 3, form of government. Ano bang form of government natin? So, 3 great branches. Yes. By arrangement, legislative, executive, judiciary. Ang dulo, amendments or revisions. Amendments or revisions. Ano yan? Pamaraan, paano ma-amendahan o ma-revise ang Constitution. So, 4 lamang importante. Iba dyan hindi importante. 4 lamang ang importante. So, dito ngayon, papasok yung CHACHA. 3 yung CHACHA, di ba? Una ay Congress, Constituent Assembly. Pangalawa ay CONCON. Pangatlo ay People's Initiative. People's Initiative, wala na yun. Wala na, tapos na. Dineclare na yun na mahirap gawin. Okay. So natira lamang, CONCON mahirap na wala ng panahon, 2 years to go eh. Yes. So natira lamang yung CONAS. Problema yung boto sa Senado. Ayun. Pero Pero attorney, sa inyong palagay, napapanahon na ba na galawin ang saligang batas ng Pilipinas? At kung napapanahon na, what is the best time? O anong pinakaakmang panahon? Ngayon ba? O sa mga susunod na panahon ang paggagalaw nito? alam mo, Pagpapalit? maraming attempts para palitan ang ating konstitusyon. Umpisa pa lang kay Jose Laurel, yung panahon na yon. Sa 1987 Constitution, marami ng panahon. Pero lahat ito, bumagsak. Dapat kung umpisahan mo, abindahin ang ating saligang batas, umpisahan mo sa umpisa pa ng term mo. First year pa lamang. Doon mo na umpisahan para hindi ka suspetsahan na gusto mo ma-extend ang term mo. Yun ang nangyayari. Pero ano po So, yung... maaga sila nagsimula. Yung People's Initiative 2023, nag-start na yun. Pagkaupo nila eh. Doon na nga lumabas yung tambaluslos eh. Sa initiative eh. Hindi, actually, ito ang National Unity Party nag-file noong November 12, 2025, House Bill number 5870, calling for a CONCON. Pero hindi ito nag-progress eh. Wala nang panahon para mag-CONCON ngayon eh. Pero, Too late. may kailangan ba ng partisipasyon ng taong bayan dito sa ano, or may power ba ang taong bayan para hindi matuloy or matuloy ang constitutional amendments? Wala eh. Doon na yan sa Kongreso. Pero bababayan na plebiscite. Pwede tayong magno. Pero wala nang panahon yan eh. 2 years to go? Yes. Wala na eh. Ang akin lamang sinasabi, 2 taon natira, wala na yan eh. Kung ikaw presidente ng bansa natin, and any president ng bansa natin, kung sino magsaksin, dapat isipin mo kung anong legasiya na mabigay mo Yes. sa Pilipinas.
Hindi mo isipin na dapat i-extend pa ang term mo o proteksyonan ng sarili mo. Yes. Ano ba ang ligasiya mo? Sa 2 taon na natira, wala ka ng ligasiya. Yan yung pag-iisip Wala na. ng normal. Oh. May- In fact, ito po, no? Ang pwede na lang gagawin, pinag-usapan din namin ng mga kaibigan ko, ang pwede na lang gawin, no? Targetin niya at linisin niya ang Pilipinas. I-surrender yan yung kanyang pinsan buo. Yun, believe tayo. Ayun. Believe tayo, oo. Alam mo nila, Tony, na... Ang problema. Kasi problema dito, ilan tayo dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Sa 8 tayo, sino ba naniniwala na inosente siya? May alam talaga na, Tony, no? Hindi naman. Kala mo ikaw lang? Magtatanong-tanong. Kala ko kami lang. Nagtatanong-tanong din ko sa mga kaibigan ko, alam mo bakit? At the end of the day, yung GAA na yan, hindi yan maging GAA kung hindi mo pirmahan. Yes. Oo nga. Sa'yo lahat ng last. At ang speaker na yan, sa'yo yan. Yes. At ang speaker na yan, may control yan sa chairman ng Committee on Appropriation. Tama nga. Tama sila mo naman sana, no? Lahat ng approval sa kanya. Oo. So nung sinabi ni Martin sa kanyang video message nung nakaraan, yung vlog niya na Nawala na ngayon. I will not go down alone. Ibig sabihin, talagang admission yon na may kinalaman yung kanyang Yung pinsan. sinabi, approvals, no? Pagpasa ng budget, GAA na yan, General Appropriations Act. Babato mo na yan sa executive. The executive will now execute that budget. Implement it. No sabi ng Constitution, executive power is vested in the President. Ano ba executive power? The power to implement laws. Ang GAA, batas po yun. I-implement mo yan. Ibibid mo yan. Ikaw mag-appoint ng mga district engineers nationwide. Maski yung Secretary of Public Works and Highways, official family mo yun eh. Mga USEX doon, ikaw pumipirma eh. Pero sinasabi ng Malacanang na ang executive ay hindi lang daw sa kanila. Eh, alam nyo, may isang presidente, si Truman ata yun. Sa mesa yun nakalagay doon, the buck stops here. The buck stops here. Ibig sabihin, kung ano nangyari dyan, ako yung nasisihin. Yes. Sinungaling talaga. Diba, no? Ngayon, umiiwas. The buck stops there. Oo. Kasi ang Starts sinasabi here. niya, nakakapag-release daw. Stops here, di ba? Starts here. Starts here. Oo, ang nagre-release daw ng budget, DBM, nang walang approval ng presidente. Posible ba yun? Bata mo yun eh. Official family mo yun eh. Di ba? Again, hindi ako makasabi na tell it to the Marines, ha? Kasi may marinong involved doon sa ano. Ngayon, attorney, pinapalabas nila na ang ang isa pa daw na mastermind si Chis Escudero po daw. Hindi daw si Romualdez at hindi rin daw si BBM. So ano pong masasabi niyo doon? Ito no, nung panahon ko, may BICAM. Member ako palagi ng BICAM. Pero may small BICAM. Ang big BICAM, 12-12 yun. No? 12 sa Senado, 12 rin kami. Doon palagi yan sa PhilCOA. Sa mga Bisaya katulad ko, ang tawag doon, PhilCOA. 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 Pero yung small BICAM, doon nagmimit yun sa Lamesa Dam. At karamihan na doon, si Mike. Si Mike. Tanungin mo si Mike. So alam na alam din ni Kong Mike. Yung Alam na alam na yun. Parang 4 na lang sila. So dinidesisyonan nila ang budget ng Republika ng Pilipinas, pati yung aming pork barrel. So kasama si Senator Cheese sa small cam? Nandoon siya eh. Nilabas ni tawag ito ni Martin yung transcript pa yun. Nandoon yung present eh, nandoon siya. Pero sinasabi ni Martin, hindi siya kasama sa small committee. Hindi siya kasama. Pwede ba Pero yun? bata yun si Si Saldico. Saldico. Pwede bang si Saldico ay hindi susunod? May cellphone ngayon eh, gaganon ka lang eh, Pwede boss. oo. Ito gawin natin, pwede ba? Pero hindi po ba na tulad ng sinabi ni BP Sara Duterte na si Saldico lang at saka si Romualdez ang nagdidesisyon? Sa tingin niyo po ba may alam pa yung iba pang naandun sa small? Ganito no, pag kihad ng budget, wala pa yung graph doon ha. Allocation na ng mga senador, allocation na ng mga congressmen. Okay? Wala pang graph doon. So, ang tanong ko, kailan ba nag-umpisa yung graph? Okay, siguro sa bidding, bata ko yung district engineer, pabid ko doon. No? Tawagin ko siya, o ipapanalunin mo si contractor A.
pag pinanalo yan si contractor Edgar, then may graph na. Kasi fixing na yun eh. Kung sino man nanalo, dapat hindi ganun mangyari. Pero kung nagawa yon, tapos na yun doon. Umpisa na ng graph. So, dito sa taas, dito pa lamang sa BICAM, wala pang ganon. Unless may intention ka talaga na nakawan. Di ba? Pero ako pinipresyon ko regularity, ha? Pero ang congressman, kontrolado mo ang district engineer mo eh. Papalitan mo yung pwede eh. Kung sinong gusto mo eh. So more or less talagang congressman, hindi mga senador. Ang senador ganon din. Nakita natin sa Bulacan, no? Kasamang senador. Di ba? So, kasama rin sila. May request din sila. Kung basihan natin yung salita po ni Yusek Bernardo, tinatawag siya eh. Tinatawag siya ng mga senadores at sabihin ko anong gusto. Kaya lang yun ay sarili niyang testimony. Hindi natin masasabing sigurado yun dahil nililigtas niya yung sarili niya bilang para maging state witness, kailangan siya magturo ng iba. Well, dito na, nakapile na yan sa Sandigan Bayan. No? May mga testigo na pinipresenta. Natingin din ako eh. Parang yung ebidensya na kompleto eh. Pero of course, hindi pa natin alam yun kung ano yung decision later on. Pero isang district engineering office lang yan, ha? Ilan kaya? Bawat distrito may sariling DEO eh. Hindi ko alam kung ano nangyari sa ibang DEO. Alam ko sa distrito namin sa Iloilo, maraming flood control eh. Nakikita ko rin eh. So, attorney, kung nandun pala lahat yun sa papel, ba't hindi tinuturo ni Bernardo si Romualdez? Bakit yung senator lang? Hindi ko alam kung may dealing sila. Hindi ko alam. Ang gusto ko lang sana noon, matutuloy yung investigasyon. Nahinto, di ba? Remember? Ang hanggang tayo sa, magkano ba? 1.4 trillion? Yun ang huling bilang na ninakaw eh. Di ba? Up to job, nahinto na eh. Hindi ko alam kung bakit nahinto. Ako nanonood sa Senado. Pero sana sa panibagong administrasyon, sino nga ang chairman ng Blue Ribbon? Si Iya Cayetano. Sana matuloy. Para malalaman natin. Hindi po ba kayo nagtataka na ngayon ang makakasuhan ay yung mga katulad nila Majority senators. mga majority senators. Tapos hanggang ngayon, yung napaka-obvious naman, yung dating Speaker of the House na si Romualdez, abay parang wala pang malayang namamasyal. Samantalang yung mga senador, sila pang nakakasuhan ngayon. At yung ikakaso pa kay Romualdez ngayon, bailable. Malupit yun. Nagtataka rin ako. Yung pagtatataka ako, bakit walang congressman na pinatawag sa Senado? Nagtataka rin ako doon. Malay mo, ayun. Yun yung in-expect talaga natin sa bagong liderato. Naalala niyo yung pangalan ng isang congressman sa Leyte, Veloso, na mention doon sa listahan ng mga drug lords? Alam mong ginawa niya, pumunta sa Senado, doon sa investigasyon at umupo siya, humingi siya ng pahintul para magsalita siya, para i-clear yung pangalan niya. Wala na tayong nakikitang ganun eh. Halimbawa, katulad nila Di ba naalala niyo? Katulad nila Gardiola na may mention din. Na isa sa mga contractor. Si Chabit, gusto niya magpunta ron para mag-expose. Hindi siya Pero pinayagan. pinapayagan. 18 Marines. Dito, nung panahon ko po, meron ding ganon. May kilala ako, ma-identify ko. Ang uso doon, farm to market roads. Ang tawag doon, farm to pocket. May umiikot eh. Kikita ko yun na umuupuan ka, tapos kausapin ka gano'n eh. Uupuan ka, kakausapin ka eh. Farm to ano po? Farm to pocket roads. Hindi ko na alam kung ganun pa rin. Hindi ako naniniwala na nagbago ha. Baka mas lumala pa. Malaki na eh. Pero yung dahilan po ni Senator Lacson na parliamentary courtesy, kaya hindi pinapatawag yung mga congressman at kahit si Romualdez, do you think applicable pa yan ngayon? Ito no, naniniwala ako sa parliamentary courtesy. But in the face of damning evidence, dapat ituloy mo eh. Ituloy mo eh. Tawag mo di ba? Dapat hindi mo, wag mo na i-consider yung parliamentary, Hindi na. Kasi ginagamit pa sa shield eh. Ano yun ha? Wala namang batas na ganun ha? Parang sinasabi ng delikadesa. Parang ganun yun eh. No? Delikadesa, wala namang batas na ganun eh. Wala rin batas yung parliamentary courtesy. Pero in the face ng ebidensya na nandoon, dapat ituloy mong investigasyon eh.
So kahit na attorney, kahit na sabihin na natin na may ganon, wag mo nang isipin para talaga sa mailabas na yung ebidensya. Wag nang isipin yung parliamentary courtesy, di ba? Well, at the end of the day, binoto ka ng taong bayan eh. Answerable ka sa taong bayan eh. Unahin mo yung taong bayan. Binoto ka doon eh. Do you think may nililigtas si Senator Lacson? Hindi ko alam. In the end of the day, gabi na. But by the looks of it, mukhang meron talaga kasi marami din naman siyang mga binitawang mga pangalan sa kanyang mga privilege speeches katulad ng mga contractor. Pero nung panahon niyo po ba bilang congressman, may mga contractor ba nung Meron. parang- Narinig ko eh. Oo. Meron din. Narinig ko eh. Pero konti lang. Ngayon hindi na eh. Halimbawa, no, ito, hindi ko alam kung narinig nyo ito. Matagal ko na narinig yung cartel eh. Ano yung cartel? Yung mga congressman sa paligid ni Speaker Romualdez. Sila nagkocontrol ng budget. At karamihan daw, party list. Ewan ko kung narinig nyo na yun. Opo. Yung Oh, kinarinig nyo, akala ko. Mafia. Cartel ang narinig ko ng pangalan at cartel ang narinig ko na salita. Natawag nila sarili nila. Baka yun yung mga nagbe-build up. Sila mismo. Oh, ang tawag na sarili nila, cartel. Ayun, ito ba yung mga yung mga nagsitaasan yung SALN from Bigla. 2022 hanggang 2025? Hindi lang ako mag-mention ng speaker. Di ba dati merong 7 dwarfs? Ayun. Kasi pag speaker ka, sa dami-dami ng congressmen, meron talagang Lalapit. circle na nasa paligid mo eh. So, Yun yung tawag doon binanggit- 7 dwarfs. Yun yung binanggit ni Saldico, yung magkakasama sila, yung mga close niya. May interview Party nun. list. May interview nun kasi dati, yung kay Saldi ko, binanggit niya yung mga close friend nila. Unang-una si Speaker Martin Romualdez, yung mga iba pa. JJ Suarez. Sila Suarez, sila... Chua. Yan. Oo. Oo. Yan yung tayo sinasabi motor na Seven Dwarfs. Yung panahon nun, di ba? May isang speaker na yana na ako, namatay na kasi. May ganun eh. Oh. Huwag na natin i-mention yung pangalan. Pero hindi mo maiwasan kasi, na siguro pag ganung posisyon, mataas na masyado, minsan paligid mo, ay nagninong-ninong doon sa mga kasamahan mo rin eh. So, perceive sila na malakas sa'yo. Totoo naman, pag pumasok ka sa speaker's office, iba yun ha. Doon sa second floor yun eh. May malaking hall doon. Pag medyo hindi ka in doon, dito ka lang sa malaking hall. Ibang Pag chair in ka yun. na, papasok ka. Oo. Oo. Sa loob doon, meron pang small room doon sa loob ha. Sa likod. Tapos may labasan pa yun. Na hindi ka na makikita pag lumabas ka. Dati po kumakain dyan eh. Oh, kita pa. Masarap ang pagkain dyan eh. Yung mga pagkain nila. Oo. Mga Buffet. manok. Buffet. Malalaking manok buhay. Mga buhaya yung mga nandun. Ay, buhaya pala eh. Kaya pala eh. Pero Tony, parang nabanggit ata yung pangalan mo dito sa pinag-uusapan na CONAS eh. Parang Okay. nabanggit Sige po, ni Lito Manayo, Aha. yung pangalan ninyo. Na, parang nandun ka ata doon sa meeting. Totoo po ba yun? Paano ba? Anong meeting yun? Yung meeting nila... Sa Soler, sinasabi? sa Soler. Pero wala ako doon. Wala po kayo doon? Wala. Oo. Ang member po ako ng Thursday group. At every Thursday, nagla-lunch kami. Minsan nag-abroad kami para mag-lunch lang. Pero hindi na nangyari ngayon. No? Hindi na nangyari kasi tumanda na karamihan eh. May mga namatay na ng members eh. Halimbawa, si Butch Aquino, wala na. Si Jake Makasait, wala na rin. So itong Thursday group na binabanggit ni Ping Lacson, kasama ka pa doon? or- Kasama ako doon. Kasama pa rin. Tomorrow pupunta nga ako, kakain ako. Nandito ako sa Maynila eh. Hindi po bang makisama kami? Makilunch din kami Pwede ko doon. sabihin doon sa Paano nabuo yan? Paano po nabuo yung Thursday Dito po group? no, ang Dati in-invite sa na... That's Entertainment lang namin alam yan. May Monday group. Oo, kasi panahon ni Ano yun? Coach Ano Oli. yun? Ano yung That's Monday Entertainment? group. Ano? In-invite Kasi mo ako, ako. inabot ko na yung yung ang TV na eh. Si Coach Oli umabot sa That's Oh, Entertainment. grade 1 ako nun. Tabing ilog ako. May Monday, Saturday, di ba? So yung Tapos Thursday yung group, group, paano na nabuo yung Thursday group? In-invite lang ako na pumunta. So, kasama, alam mo sino ang isang kasama dito na kilala nyo? Yes. Didagen Dilanggalin. Patay na eh. Si Tito Soto, member ba siya doon? Hindi siya. Bakit patay na? Parang hindi ko siya nakikita doon eh. Una ka, Hanggang Sabado yun. yung Thursday group. Baka ibang club yun. Ibang club. Pero ito nga Thursday group, paano po ito nabuo? In-invite lang ako, mga 2,000. Tagal na. So nakakain lang ko doon. Tapos maganda naman. Ang mga ano nito, ano ba yan?
parang fraternity ba yan? Hindi naman, hindi naman. Hindi ba ito golf club? Hindi. Ako, by the way, Sigmaro ako ha. Ah, Si Manny Zamora, Sigmaro din. Ilang palo yun sa Thursday? Hindi, Sumama ako sa Sigmaro nung sa UP ako. Itong mga nakaraang mga Thursdays. Hindi ako naka-attend kasi busy ako sa Iloilo. Kailan po nung huli kayong umattend doon? Matagal na, mga 2 buwan siguro, 1 buwan. 2 buwan, last month. Sino mga nandoon? Hindi ko alam kung sino na doon nakaraan. Bukas pupunta ako, sumalaman ko. Ayun. Tawagan ka namin, Baka wala Tony. na pumunta dyan. Ay, hindi ako pupunta doon, masarap pagkain doon. Pero usually, anong nagaganap doon sa loob ng Nagchichismisa, nag-uusap ng gano'n, oh. Politics. Mamag Puro ko. politics. Mamag ko. Ah, wala nga dyan doon. Hindi, pinag-uusapan nga daw nila yung golf. Ganun pa eh. Nagkakaraoke kayo doon. Wala. Kain lang, kain. So si Ping, nakikita niyo po doon. Nakikita ko. Oh. Ano kadalasan ginagawa ni Senator Ping? Nag-uusap lang. Sa huli May na kasama ko ba siyang boyfriend, lalaki wala. kaibigan? Wala. Negative. Matipuno. Wala. Ito, attorney. Alam niyo, kilala ko si Ping matagal na. Lalaki talaga. O hindi talaga? na bakla. Hindi. No, negative. Denied. Wala. Hindi ganun. Ito, attorney. Attorney, ano po yung masasabi nyo doon sa sa paglalabas ni Lito Banayo ng information about dito sa CONAS na kinuwento daw sa kanya ni Ping Lacson. Sa tingin nyo ba? Actually, nalilito na nga tayo dyan Ah. sa CONAS. Ano po ba yung CONAS? Paki-explain nga po in layman's term kasi Sige. sabi nga po ni Marcoleta, mahirap pag wala kang background eh. Sa Sa legal batas background. eh. Oo. So, Sige, ito yun, no? CONAS. CONAS, Constituent Assembly. So, nasa general rule rin ang tawag natin, CHACHA. Charter Change. Sa Charter Change, 3 yan. Diba? CONAS, CONCON, or PI. Yung Yung PI, PI, People's Initiative. Hindi yun, ano ha? Ay, hindi mura. Hindi yung blank ina, hindi yung gano'n ha. Pero wala na yon, sinabi ng Korte Suprema, mahina ang batas natin. Wala na yon. Sa ilalim ng Santiago versus Comelec. Yes. Yung wala na yon. Okay. Nagkaso. Kaso yan na decided 1997. So natira na lang CONAS. CONCON, wala na rin panahon. Too late the hero. Yes. Wala na. CONAS na lang. Pero ang CONAS, kailangan mo ng 3/4 vote of both houses. Oh, Voting 3/4 separately o yun pang jointly? question kasi ang Constitution hindi sinabi kung voting separately or voting together. Siyempre, ito no, ang senador palaging hindi sasama sa lower Congress. house. Dami nila Ang eh. tingin kasi nila, mas mataas sila. So, voting separately yan, mag-insist sila dyan. Panahon pa ni JDB, sinasabi yun na, sumama na kayo sa amin. Sa Hindi, personal senador- opinion mo, Ah, separately? separately. Kasi ibang senado eh. Pero sa tingin nyo, kung halimbawa, yung majority, yung team ni Tito Soto, sa tingin nyo po ba papayag sila na mag-vote ng parang magkasama? Jointly? O jointly? Hindi. Oo. Ang mga senadores ay hindi papayag, nakasama mo yung congressman. Mataas ka na eh. Kahit majority may gusto, tapos yung minority ayaw, hindi pa rin matutuloy. Hindi pa rin. Alam mo, buntik na yan nangyari ha. Panahon ni Pimentel Nograles. Constituent Assembly. Yung Senate Resolution number 10 ay meron pong 16 na senadores ang pumirma. Muntik na nangyari. Pero hindi rin natuloy. Failure pa rin. Muntik na kasi 16 na senadores ang nag-back up ng Senate Resolution number 10. Pareho siya ng sa House na tumawag sila na magpalit. Yun ang economic provisions ang ilan pakay. Economic lang. Oo. So yun naman talagang ano eh, nung ang publiko po ay napupuno kasi ang hula baka naman i-extend yung sarili nyo. Nagkaroon naman talaga na term extension sa umpisa eh. Meron. Oo, so nilihis nila, hindi economic provisions na lang. The problem is, pag inopen mo ang Constitution, open everything. Yes. Pero, Hindi mo mapigilan. ito po, kung halimbawa nagkaroon ng CONAS, ito bang mga kasalukuyan na mga politiko natin, o pwede, senador, congressman, kasama ba sila sa may extend o yung susunod pa na Congress? Well, ang narinig kong offer daw, i-extend sila eh. O pwede po ba yun kung pag-uusapan natin yung Hindi, batas? kailangan i-amend mo muna bago mo extend. Hindi pwede extend tapos Extend na. amendment. Hindi Oh, Amend muna. kasi meron naman talagang legitimate na sinasabi Halimbawa, ang senador at large eh. Hindi mo makita ang senador eh. Di ba? In fact, sa Senado, ganito nangyari. Tanungin ka, saan ang project mo? Ang project ko sa Mindanao. Pagdating sa Mindanao, tanungin, saan ang project mo? Sa Visayas.
Pagdating sa Visayas, saan ang project mo? Sa Luzon. Congressman, pag tumayo sa distrito, akin yan, akin yan, akin yan. Kaya alam mo kagad na ang flood control sa kanya. Kasi doon sa distrito niya. Distrito niya. Di ba? Sa Senado, iba. Kalat. Di ba? Kalat eh. So, ako ako, supportive ako sa idea na dapat ang senador elected by regions. Para may loyalty. Yes. Walang loyalty. Akala ko kaya hindi nyo makita yung senador nag-walk out. Pabor kayo doon sa ano? Sa attorney? walkout? Hindi. Yung walkout. Yung nag-walkout. Yung mga nag-walkout, sana nga wag na mag-walk-in eh. Okay rin naman. Hindi, ganito May tinanong ako, pwede ba sila makompel bumalik? Yes, for purposes of quorum. Supported yan ng rules of the Senate. Exactly, attorney, yun nga ang ayaw Sergeant nila. at Arms, pwede. Quorum eh. In fact, I will go further Kung ginagamit mo palagi yon, para sa akin, disorderly conduct yun Yes. Pwede ka dalhin sa ethics committee. Pwede na nilang gawin ng gawin yan. Oh. Halimbawa, mabaliktad. Yung makuha ulit nila yung leadership. So yung minority na bago, pwede mag-walkout na lang na mag-walkout pag may mga hindi sila na pagkakaintindihan. Hindi maganda tingnan. Diba? Pero Lalo na yan, pag malicious Halimbawa, ayaw mo na ng quorum, gusto mo na lumabas. Doon lang kayo. Doon lang kayo sa hallway. Until mabigyan ang gusto nyo. Mapagbigyan ang gusto nyo, wala na yon. ito ang tanong, attorney. Sabi mo, may basbas ang Malacanang sa speaker. Pero sa Senate, meron din ba? Kasi parang lumalabas ngayon, ang basbas nasa minority. Alam mo, ang napupuna mo, yun din ang napupuna ko na ang minority, pro-BBM. Kasi wala pang kandidato kung sino Pero yung majority, pro-Sara. Hindi ko rin maiwasan na ganun ang isipin Di ba? Well, ang sinasabi nila, wala daw din changes ang leadership ng Senate nang walang kumpas ng Malacanang. Sabi nga rin nila, this is the first time na nagkaroon ng Senate leadership change nang walang kumpas ng Malacanang. Kaya ginaganito yung Senado ngayon, ginugulo. So, hindi ba Martin 11 to o BBM 11? Bulaga 11 yan. Bulaga Kasi 11. yung BBM na Kasi wala na si Martin Yes. Wala na Tapos na yung panahon ni Martin. Hindi ako naniniwala na si Martin ay magiging speaker pa uli. In fact, naniniwala ako na ang Tingog matatalo as a party list kasi wala na siya Eto, attorney, yung panggigipit ng ombudsman sa mga senador, lalo dito sa majority. Sa tingin niyo po ba ito ay basbasarado ng Politika ba Malacanang? talaga ito? Oh. Oo. Alam mo, iba yun Ito ang tingin ko From a lawyer's point of view, depende sa merito ng kaso. Pero ang sinasabi ko lang, so maraming involved, bakit mo piliin? Di ba? Kasi may merito Kung kumpleto ang kaso mo, meritorious ang nahawakan mo, go ahead, file it. Di ba? Let the axe fall where it may. Tama? Kasi kung nagnakaw ka naman talaga, maski dito kang panig, it does not make you innocent. Tama ko? Pero attorney, yung timing daw kasi ang problema Yung dyan. nagfa-file ng kaso. Oo. Yung nagfa-file ng kaso appointed ng presidente, tapos napakarami pang reklamo sa kanya, paano siya naging ombudsman, napakarami niyang kaso. So, Questionable alam niyo pa. yun, yung parang yung tiwala ng tao. May procedure kasi, sir Yun ang sinunod ng procedure So wala tayong magawa Unless pupuritin na naman natin ang konstitusyon, para kayo ko doon. Di ba? Posible naman kasi, attorney, na nasa majority lang yung may mga paglabag. Sa minority, malilinis. Tapos, ang ano pa dito, yung minority, kamping-kampi. At alam naman din natin na pro-BBM. Kaya kailangan magsimula na talaga ulit yung Blue Ribbon Committee, yung talagang investigasyon na walang Ganito ang procedure. iilagan. May case build-up yan Kung aling mauna, yun ang unang i-file. I hope ganun pa rin ang procedure sa loob niyan. Wala naman akong alam Pero yung sa pagkaalam ko, yung nag-case build-up yan kung sino mauna. Kung ripe na ang kaso, i-file, file na yan Kaya pala sabi ni Ombudsman, hinug na yung kaso ikakaso kay Jinggoy, tsaka kay Joel Villanueva. Pero yung kay Martin Romualdez, hindi pa. Baka nauna. Ang matindi pa nga niyan, mas nauna pa kaming kasuhan kaysa kay Romualdez. Correct. Yun ang problema. Pero, Sige. itong kay impeachment ni VP Sara Duterte, now na iba na yung leadership ng Senado, do you think magkakaroon ng difference when it comes to the result?
ng Well, impeachment? alam mo, ganito naisip ko, may tinatanong din ako mga kaibigan ko eh. Ang sabi sa akin 13 eh. 13. O 13, pro Sara eh. No, remember, hindi ito by na merits lamang, may politikahan ito. Kasi yan ang mga senadores na yan, kasama si Sara, kasama ang mga prosecutors, kasama yung mga congressmen na bumubuo na padala ng articles of impeachment sa Senado, nahalal yan dahil sa politika. Hindi natin ma-divorce ang buhay nila from politics. They're there because of politics. So hindi natin, ang merito, hindi na masyado, may politika pa rin eh. Puro politika. Politika pa rin. Unless ibato natin yan sa isang korte. Pero hindi korte ito eh. Sabi ng ating konstitusyon, ganitong procedure eh. Yes. Ano tayo magawa eh? Ay katulad niyan, attorney, 13 ng majority, 11 ng minority. Hindi ba pwedeng tutulan ng Korte Suprema na yung mga nasa majority wag sampahan ng or wag tanggalin kasi parang may plano. May immunity muna. Parang may Parang ang hindi, pumilik eh. it does not work that way. Ah. Ganito lahat yan senadores, answerable lamang sa electorate. Ang babawat eleksyon, bababa ka sa electorate. So ang electorate mag-decide kung continue ka pa o hindi. So ang aking advice, pag bumoto tayo, piliin naman natin yung karapat-dapat. Dapat sa Pero- botohan pa lang. Pabor ka sa video call. Okay kang mag-video call. Meron naman ng provision ng ganun eh. Oo. At alam mo, bago nito, no, tinanong kasi ko ng kaibigang Admar eh. Chinek ko, hindi ko lang makita yung current na rules ng Senate. Nakita ko yung previous. Merong teleconferencing eh. Oo. Meron eh. Ang sinasabi nila, unforeseen circumstances, kapag ka merong mga katulad niyan, pandemic, mga ganong klase. So, sa katulad niyan, maraming mga senador na kinakasuhan. So, ang mandato ng senador makaboto, makagawa ng batas. So, kayo po ba pabor na kahit na makulong itong mga to, magkaroon pa rin sila ng power to vote? Exception yan eh, tingin ko eh. Kung ang provision, ganito, hindi ko nakita yung provisions ngayon. 20th Congress na tayo. Hindi ko nakita. Kung nandoon yan, dapat respetuhin. So may tendency po ba na nagbabago-bago yan every Congress, yung rules? Iba-iba yan. Magkakaiba? Well, although general rule, ina-adapt lang. Adapt lang yan, oo. Pero nung general rule, pwede rin tanggalin. pwedeng tanggalin. Amyandahan. Pero nangyari doon sa Senado, sa Senado at saka House, noong panahon ng COVID, nilagay yun eh. Kasama So po hindi ko alam kung tinanggal na. Kung baka sakali, kasi hindi ko makita kanina, walang panahon, no? Parang wala tayong nabalitaan na Kung meron ganon, sa tingin ko wala eh. Kasi kung meron na, I don't think si Congressman Marcolita tatayo at ipapasok yun eh. Ito kasi ang Di ba? ginamit lang daw yung ganong procedure noong COVID. Pero kung hindi yung tinanggal, pwede pa rin gamitin kahit hindi COVID. Kung nandoon pa, pwede gamitin. Oh. Assuming nga doon pa ang feeling ko pwede gamitin. Pero si Congressman Marcoleta is a lawyer. Yes. Tumayo siya, pinapasok niya, sa tingin ko wala na eh. Pero ikaw, Presumption ko lang I may be wrong. pero ikaw, on your personal capacity, do you think okay na mag-teleconference sila? Kung halimbawa man ganyan, kasi marami talaga nag-iisip na weaponized ang ombudsman eh. O kasi ang lahat ng mga kinakasuhan ngayon at posibleng makulong, majority. So kung mangyayari yun, kung wini-weaponize ang ombudsman para ma-manipulate yung power, kasi numbers game ang Senate and Congress, hindi ba? So sa tingin po ba ninyo, sa personal na kapasidad ninyo, dapat payagan yung teleconference, yung voting remotely, ganyan. Sa tingin po ninyo, Sa akin personal, sa inyong personal. gusto ko makita sila na lahat eh. Doon. Debating club to eh. Yes. Collegial body yan eh. Gusto ko Pero makita sila. makabago na yung teknolohiya ngayon eh. Di ba dapat nag-a-adjust din tayo doon sa makabagong teknolohiya. Nandiyan na yung mga technology ng Zoom. May work from home na nga eh. May mga ganun ng setup eh. So, I mean, hindi ba dapat panahon na rin? Ako para gusto ko makita mag-adjust sila na? together Mas in one maganda place. yun, nandoon sila. In one place, so makikita mo sila. Ang problema, Tony, Sige. lahat ng mga nasa majority nga, kinakasuhan. Gusto makulong.
Ano problema? Hindi, sabi ko nga, sa ombudsman, may case build-up. Kung ripe na yung kaso, sasampan nila. Kaya lang nga po, ang hirap magtiwala sa ombudsman Eh, eh. baka, yung iba kasi baka nilalagay ng kalburo para mabilis Oo, ito. yun ang mahirap Oo, eh. mahirap. Alam mo, problem. Hindi ganito ha. We just Hindi have pa paano po, attorney, Okay. ko ilagay na lang natin for the sake of conversation or argument, pinupolitika talaga ng ombudsman. Yeah. Talagang tinatarget, sabihin natin ganon. So do you think, kailangan, na natin? Ganito ha. The ombudsman itself is subject to impeachment. Sabi ko nga, dalawa na yung ombudsman na sinamahan ko sa Yes. impeachment eh. Oh. But for now, hindi sila po pwede ma-impeach. Mahirap ma-impeach na ng mga to dahil alam natin na riding in tandem tong mga to eh. Parang wala na. Guys, we have no choice except to trust, no? Yes. Presume everything is regular. Pero ang problema kasi, Torny, no? Kasi Sige. alam natin, may mga kaso, kinakasuhan nga itong majority. Siyempre, kung ba, makulong sila, senator pa rin naman sila. So, mawawala yung privilege nila na para makaboto. Ngayon, parang ang magiging majority, yung minority, kasi sila yung mas maraming boto eh. Papasok naman doon sa Work sitwasyon. around ang ginawa nila. Ginawa Diba? nilang work around yun Oo. dahil nakuha yung sa kanila, yung Basta wala. leadership. Dito. O dito natin yung daan para tayo pa rin yung mga kapangyarihan. Mas marami. Di ba dapat ang batas, kung ano man ang panahon, pare-pareho? Ayun na nga eh. So nakikita natin Ano man parang ang panahon, pare-pareho, di ba? Pagka ganyan ang sitwasyon Consistent. natin, Ah. attorney, yung CONAS na yan, matutuloy yan. Nabibigyan Dahil kakasuhan tong mga to eh. Mauubos tong senador, itong majority. Yung BBM 11, yan na magiging new majority. Ito sa tingin ko, CONAS. Hmm. Matutuloy ang CONAS, pero ang plebisito kailangan mo tawagin. Ang pwede ibaba, assuming na CONAS patuloy, ang plebisito ibaba mo yun eh. Kailangan mo ng botohan ng tao yan eh. Yes. Doon mo dadalhin yan sa barangay elections. Tapos ang I-ride Comelec on mo. chairman, Ay, si lalagay Garcia. Sa balota mismo. Sa balota, oo. Si Garcia tayo. Problema. Yung problema natin. Mahirap bang comment kasi one time, Kaya lang- bugado ko si George. Pero pag pinilit kasi, Tony, pag pinilit, wala tayong magagawa eh. Kasi yung boto nga ng politiko mismo eh, nadadaya eh. So, Yung pa kaya. so babalik ako doon. Dapat pipiliin natin kung sino yung ihalal natin. Dapat ganun. Oo, ganun din ang panawagan ko palagi. Paano pagka yung... Kasi refleksyon yun kung sino tayo. Doon binuboto natin. Kaya lang, nakita naman natin, last election, may mga ugugong na medyo dagdagan yung boto, nabawasan yung boto kasi may Comelec, ganun. May Parang sobre. ganun. May sobre. Oh, sa Iloilo, yung nagbaha ang sobre. Oh, di ba? Ako lang hindi nagpalabas ng sobre. Kala ko talo ako eh. Tsaka ginagawa ng ibang mga politiko dito sa atin, yung mga kalaban nila, binibili na nila. So minsan yung tao, wala nang choice kundi siya lang talaga iboto dahil siya lang yung tumatakbo eh. Katulad yan sa distrito daw ni Martin. Naku. Ganun ang nangyayari, siya lang ang tumatakbo, walang kalaban eh. Saka kuya, bago pa mag-eleksyon, bukas eleksyon, alam na kasi ulit panalo ngayon eh. Hindi, attorney, talagang ang tao walang tiwala na eh. Dahil sa mga nangyayari, nakikita naman natin, bukas ang mga mata natin, nakikita talaga natin kung papaano wini-weaponize yung mga ahensya ng gobyerno. Kaya, gusto man natin talagang maniwala doon sa sinasabi yung presumption of regularity. Irregular talaga yung mga nangyayari ngayon eh. Speaking of walang tiwala, kita mo negative 15 ang Yes. presidente ngayon. Yan malinaw na ebidensyang talagang naubos na ang tiwala ng taong bayan. Ganito, sir. Alam mo, ang tatay ko na nabigay ng pangalan ko, Yusafe, guerrillero eh. So, nang pagkataon siya na ang ibang kapatid ko pumili na pumunta ng Amerika, ako hindi ako pumunta. So, nung sumabog itong flood control scam, napapanood ko rin, nagsisisi ako, dapat umuha ako sa tatay ko. Too late na. Okay. So, anong pwede ko gawin dito? Yes. Di ba? So, ang ginawa ko, nung nag-eleksyon ako, hindi ako bumili ng boto. Ayun. Hindi ako naglabas ng sobre. Tinatawagan ako, attorney, pumunta ka na dito, dali mo yung sobre mo. Sorry wala akong sobre. Pero nanalo ka. Nanalo ako Yan number ang 2. Akala ko patunay. matatalo ako eh. Oh. Yan ang patunay na hindi kailangan talaga ng pera. At may Para mga manalo kinausap ka. akong iba, ha? Nanalo rin na walang sobre. Nanalo rin. Hindi Wala Nanalo na rin, pwede no? yan. Sa Noon Iloilo, pwede yan. meron pa. Pero ngayon, di na pwede yan. Uy, Yung mananalo ka Mayo ng lang walang yun. 1 year ago lang yun. May 12 lang yun. May 12. Oo, May pa ngayon eh. So nanalo kami. May pag-aasa pa siguro eh. Pero sa party list palagay ko, yan, mahirap yan.
Hindi ko na Siguro alam. sa no? inyo sa local. Board member lang, District 5 lang, isang distrito lang. The same district na tinatakbuhan ng district congressman. Oo. Ilan yung kalaban mo, attorney? Pagka-board Apat member? kami. Okay. Number 2 ako. Oo. Yung kaninang nabanggit mo, attorney, Sige. dun sa regional Ah. na senador, Ah. anong magiging benepisyo niyan? Kasi sa ngayon, 24. Ah. So kung regional, magiging ilan? Dagito muna, history ha. Sige. Meron tayo dating district senator. Dinistrict ang Pilipinas. Siyempre, malalaking district ha. Meron tayo. What year po yan? Anong, I think mga 930s. 1930s. Kung hindi ko magkamali, doon po sa... tama, mga 1930s. Bago 1936... 36 ba yun? 32. Constitution. Oo. Bago doon, meron district senators. So, hinahalal sila by districts. So, malalaki ang distrito. Okay? doon kasi medyo... Meron pa tayong prime minister yata ng mga panahon na yun. Wala naman. Oh. Pero ganito lang, ang gusto ko lamang, answerable ka sa isang distrito. Yes. Asikasuhin mo yung problema ng isang distrito. Sa Amerika, di ba, ang may state senator, tapos may district congressman, sana ganun ang setup. Problema at large eh. Mas maganda sana, tanggalin na yung mga congressman. Hindi ba pwede yun? Hindi, dyan lumaki gastos natin. Eh. Or Luwagin talaga. party list, no? Mayroon bang isang alternatibo na mas magaling pa doon? Hindi ko alam eh. So, kung mayroon, satsa na naman. Grabe, no? Very dramatic Di ba? ang politika natin sa Pilipinas. Kung mag-chat-chat tayo, paano natin mapipigilan ang term extension hindi ililift? Kasi sabi naman nila, kung nagnanakaw na nga yung 24 senador, dadagdagan mo pa ng Magnanakaw. Hindi mo ubus na talaga. Dapat nga magbawas tayo eh. Oo. Kasan yung congressman, ang galing yung party list. Yun lang. Ayun ang party list. Sa tingin ninyo, attorney, since galing kayo sa party list, di ba, supposedly, ang ano niyan, as yung mga marginalized sectors, sa tingin nyo ba, nare-represent pa ng mga party list ngayon yung marginalized sectors? Hindi na eh. Kasi ang helicopters nga nila, kailangan may traffic mo. Otherwise, magbanggaan doon eh. Grabe, no? Oo. Halos lahat may helicopter na eh. Helicopter na sila pumapasok. Ikaw ba, sa tingin mo, kailangan kasi kapag sinabi natin na alisin na ang party list, amyenda na naman sa batas yan. Amenda na naman. Oo. Ay, hindi. Party list. By law lang. Okay. So, Ang hindi, nakalagay sa ating saligang batas na 20% of all the members in the House of Representatives must come from party list groups. 20%. Yun lang, oo. So by law yun. Sa tingin nyo po, 20% Pwede lang pa sila. baguhin yun. 20% lang ng buo Okay. ng kamara. Oo. so pwede pang baguhin yun. Pwedeng baguhin, by law lang yun eh. Oh, parang sila yung mas may Ang ingay problema, dyan. kaya ba baguhin natin na merong nandoon sila? Yes, yun nga ang problema. Siguro sa 2028 na yun. Oo. Sa unang buwan pa lang, wala na yan. Papahangunin na ng isang buwan. Oh, nakasahog ka Hindi na. kasi yun din ang problema eh. Di ba? Halimbawa, o merong isang congressman tumayo, tanggalin na yung party list. Kahit party list siya, tanggalin na yung party list. Ang problema, boboto, congressman din eh. So wala Sila rin. Oo. Sila rin. Baka. Wala rin mangyayari, ano? Ang bumoto na lang, mga mayor. Well, itong isang suggestion ko itong suggestion ko, ibalik natin yung love of country as a subject. Yes. Dati meron tayong ganun. Dapat ganun eh. May ganun tayo eh. Meron pa tayong good manners and right conduct na wala na eh. Ngayon, wala nang love of country, love of money na eh. No? Di ba meron tayong ganun dati? Wala na eh. Ito ako, suggestion ko, attorney. sige. Baka naman mali ako. Dapat mandatory drug test. Malaki matatanggal sa problema natin dyan. Adi, alam mo, in-implement yan noon, dineclare ng Korte Suprema unconstitutional kasi nagdagdag ka ng isa pang requirement Requirements. to run for a public office. Ito, hindi to run. Panalo ka na. Nakaposisyon ka, dapat mayroon drug test. Kasi yung security guard nga may drug test, di ba? Driver may drug test. Kukuha ka lang ng yaya, may drug test. Tapos presidente, walang drug test. Pwede. After the election, bago sa manumpa. Pwede by law lang siguro pwede yun eh. Or as a matter of policy, bakit hindi yun? Di ba? Eh, katulad dyan, attorney, may di ba? May kautusan ng Korte Suprema na magpa-hair follicle drug test si Marcos Jr. Eh ngayon, parang binabaliwala. Pinasasagot pala. Pinasasagot pala. Ano pong dyan? Ang sinagot nila, TRO. Yun ang sinagot nila na hindi. Basura daw. Basura. So tama po ba yung ginawa nilang yun? Well, ang feeling ko,
pa-comment mo naman talaga ang respondent, di ba, kung mo desisyonan eh. So, sinunod na nila. Di ba, kinwestiyon ang health niya? So, isang tao nag-file ng kaso sa Korte Suprema, pina-comment din ng Malacanang eh. So, hindi ko alam anong takbuhan niya. Si Sir Jack, kinwestiyon din yung health niya eh. Kinasuhan siya eh. Kinasuhan nila. Kinasuhan ako, MPI. Kinwestiyon lang niya yung health. Sana maawa na kayo sa akin. Business nyo na. PWD. Ilang buwan na ako nakakatulog. Alam mo ba na ang provision na yon ay bunga yon ng question natin nung araw sa health ni Marcos Sr. Remember? Remember? Tinitingnan natin sa TV, pag lumalabas sa TV si Marcos Sr., tinitingnan natin sa mukha kung ano nangyayari sa kanya eh. Kasi parang namamagana yung mukha eh. Senior yun ha, senior. Pero ako ulit, personal na tanong ulit. Sige po. Sa tingin mo ba gumagamit ng presidente natin? Sa tingin mo lang. Kasi na. Mag-presume na lang ko na regular, no? Na hindi siya gumagamit. In the absence of evidence that will point otherwise. Regular ang Kung ginagamit. kasi si attorney, abogado, mahirap eh. Ano yun, makakasuhan, no? Pero attorney, sa 9 years nyo po na sa pagiging Congressman. 9 years. Yung mga presidente noon, halimbawa, katulad niya, may issue na may sakit siya. Naglalabas sila ng mga medical nila. Ganito no, ang first 3 years, o first 2 years lamang, si Erap. Tapos na-impeach siya, nawala siya, inassume ni GMA. So, ang entire 6 years ko, afterwards, 3 plus 6, 9, si GMA na. So, walang issue ng health. Wala. Awa, hirap na 2 years lang, no? Sa usapin naman na ng ICC, siyempre, Sige, abogado okay, po kayo, ah. baka sakali. Ayan, tama po ba na ang ating mga kaso, yung nangyari, dito kanlang Pangulong Duterte, ang kaso dito naganap yung krimen, pero hindi sila nag-file ng case dito, at nag-file sila ng case doon, at sinabi mismo ng DOJ natin before, na ombudsman na ngayon, na hindi daw kayang litisin ng ating mga korte yung crime against humanity. Hindi, ang unang, unang objection ko, yung test of complementarity. Hindi makapasok ang ICC sa atin kung ang ating korte ay nagpa-function. Yun dapat ang una, ha? So, tanungin ko kayo, ang korte ba natin ay nagpa-function? Sagot ko dyan, yes eh. Opo. Kami mga abogado, mga IBP, nagmi-meeting pa kami. Nagsiseminar pa kami ng MCL eh. Yung mga kasama mga abogado, nag-a-appear sa korte, nagpa-file ng kaso sa courts, no? MTCs, RTCs, Court of Appeal, Supreme Court. So, open ang korte. Yes. And at the same time, yung mga kinakasuhan, nakakapag-file din ng affidavit. Diba? Yung judicial system ay tumatakbo. Hindi ko alam kung bakit pumasok sila. Ngayon, pumasok na sila. So, nasa warrant na tayo. Ito pong Section 2 ng Bill of Rights. No body shall be arrested except pursuant to a warrant issued by a judge. Local judge yun eh. Kasi may searching questions and answers pa doon. Di ba? Paano mo nalaman na searching questions and answers na ginawa doon sa ICC kung sabihin mo? Sikreto nga yung warrant nila. Yes. At ito sa atin, pagsampa ng kaso ng piskal, prosecutor, mukhang sikreto pa kasi hindi mo pa alam na nandun ka na eh. Di ba? So huhulihin ka lang ng pulis, saka ka mag-bail. Di ba? Pero nangyari dyan kay Bato, sa gitna na yan eh. Yes. Bakit sikreto pa? Di ba? Bakit kailangan i-unseal pa? And, Hindi ko maintindihan ha? example, kung yung kay Sir Jason sa din, nalaman na lang niya na may warrant of arrest, nung uhulihin na siya. So, parang, tama po ba yun? Usually, ganun talaga. Oo, pupunta sila sa iyo, pero alam mo na may investigasyon na nagaganap. Merong kaso, may subpina ka galing ng piskal, di ba? Lalabas yung warrant na yun kapag May nahanapan resolution. ka ng probable cause. May resolution. So alam mo, makakatanggap ka ng resolution na yun eh. Alam mo na talo ka dun sa kaso. at umakyat siya sa korte kaya nagkaroon ng warrant of arrest. Pero ibig sabihin, yung paglabas ng warrant of arrest, malalaman mo katulad ng mga dati, alam mo na may warrant ka, pwede ka it's either sumuko ka o magtatago ka. Ngayon kasi, parang surprise eh. Paano ba yung Well, kasi korte, foreign court eh. Hindi naman tayo, wala naman siguro si Bato na
pupunta-punta doon, binabantayan yung... Di ba? Eh sabi nga daw, mag-wave ka lang, bawal eh. So, para sa akin, ang korte na sinasabi yun, ang judge na sinasabi, local judge yun, local court. Kaya lang, wala pang ng Korte Suprema eh. So, Wala pang desisyon. So, ibig sabihin, ang ginagawa nila, unconstitutional talaga. Kasi may sagot din kasi sila sa kampo ni Senator Bato de la Rosa. Pero kung pagbabasihan natin yung batas, talagang ito'y labag sa batas yung ginagawa nila. Parang, Well, ang sabi daw, wala pang TRO. Diba? Pero hindi pa sila naglalabas ng main decision. So, hindi pa natin alam kung anong desisyon talaga. Wala pa tayo, wala pa Hindi tayo. naman po nagtatago si Bato, di ba? Dahil nasa Malacanang po siya eh. Bato, maraming bato dun eh. Nagbabato nga yung mga tao dun eh. Iba yun. Oh, iba yun. Sa akin, hintayin talaga natin ang Korte Suprema. In the meantime, dapat hindi mo na sahulihin. Oo, no? Kasi pag hinuli mo, padala mo doon, paano ngayon kung nag-decide ang Korte Suprema na hindi pwede implement ang warrant ng ICC? tapos nandun na siya. Pinapadala mo na doon. Hindi mo na ibabalik dito. Oh, ito pa ha. Let me distinguish between sa case ni Duterte, President Duterte, at kay Bato. Si Duterte, ex-president at the time. Yes. Si Bato, halal. Boses yan, bit-bit siya yung boses ng bayan kasi binoto siya. So dapat hindi natin i-deprive ang tao ng isang senador na hinalal ng bayan. Oh, more so, second to. Imagine mo kung nagkamali ka. Pangalawa sa pinakamataas na botong nakuha ito. Di, tsaka ang sitwasyon ba na nagkamali ka, pinadala mo doon, tapos ang Korte Suprema nag-decide, hindi pwede i-implement. Entonces ka na eh. Speaking of Korte Suprema. Sorry na lang, oh. Hindi ba? Kasi lalong gumulo. Lalong gumulo yung nila nang dininay nila yung TRO eh. Tapos hindi naman nila dinidinay totally pa yung dapat dalhin ng diretso sa ICC. Diba? Ang gulo nun eh. Wala pa kasing main decision eh. Ako doon pa lamang sa pinag-usapan ng TRO eh. Pero nakikinig ako ha. Ano ng problema, attorney? Sige. Hindi nila dinesisyonan ng paano nga kung dinala na doon? Sorry na lang, no? Sorry na lang. Doon ka na. Kawawa naman ang tao. Maling-mali talaga yung ginagawa ng NBI ngayon, attorney, na parang yung nagde-declare sila ng manhunt daw. Kay Parang Senator. kontra kay Bato. Kontra kay Bato. Para sa Talaga? akin, dandahan mo na. Oo. Dandahan mo na. Baka mamaya ang Korte Suprema magsabi na void yung warrant Yung mula instruction, ICC. katulad Wait niyan, lang. si Robin Padilla, sasampahan daw ng kasong obstruction of justice. Wala naman warrant of arrest local. So, saan siya sasampahan ng obstruction of justice? Dito ba sa korte dito o doon? ICC. Sa ICC. Hindi na tayo member ng ICC eh. So balik pa rin tayo doon sa issue whether or not a ICC warrant is valid here. So kailangan talaga desisyonan ng Korte Suprema para may guide tayo. Oo. Dapat bilisan na ng Korte Suprema, no? Yun ang sabi ni Jack eh. Ni Sir Jack. Bilisan niya na kasi mapakagulo na. Hindi mo na mapakagulo na. Alam mo, may kaso ha. Alam mo yung Acho Castillo case? Yung taga-UST na Hayes na matay siya. Hazy. Acho Castillo siya yun eh. Nakulong ngayon yung mga members ng fraternity sa Senado. Okay? Tapos nag-file ng kaso sila sa korte. Pero at the time nag-decide ang Korte Suprema, nakalabas na sila. Sabi ng Korte Suprema, desisyonan pa rin namin to para may guide kayo in the future. Pero yun nakalabas lang sa Senado, umuwi sa bahay nila. Ito pag pinadala mo doon sa The Hague, sa Netherlands, wala na, tapos na. Wala na. Maghihintay. Same nung nangyari kay, di ba, kay Cheese. Ayaw nila yung forthwith na interpretasyon ni Senator Cheese. Yung pala, tama siya dahil inano ng Supreme Court na sinabi na tama yun. Diba? Ganyan, same situation. So the better action should be hold it off until a decision by the Supreme Court is rendered. Di ba? So dapat hintayin muna talaga. Para sa akin, hintayin mo muna yun kasi pinadala mo na doon. Paano ba makukuha doon? So, sa madaling salita, Supreme Court, silyado na talaga yan. Wala ka na dapat magagawa eh. Kasi kayo dati sumunod kayo eh. Nung pag sinabi ng Supreme Court na hindi pwedeng ituloy ito, wala ka na magagawa. Doon sa kaso ng Korte Suprema na pinahal namin sa impeachment? Opo, kayo nga, sumunod kayo eh. Well, hindi ko alam, no? Ganito, sumunod kami. Para sa nanonood, no? Nagkagito yung nangyayari. Si
si President Erap sumakay sa bangka, tumawid doon sa Malacanang Park. Okay? So, kinonstru yun na umakyat na si GMA, naging presidente na. So, si President Erap pumunta ng Korte Suprema. Nag-file ng kaso, ibalik niyo ako kasi hindi naman ako nag-resign. Sabi ng Korte Suprema, hindi. Implied resignation. So, okay na yun. Until lumabas si Justice Panganiban ng libro na sinabi at tinuruan daw nila. Parang yung pagre-resign O, tinuruan daw nila. Parang may utos eh. Mag-resign ka na, parang gano'n. Pero problema doon, tinuruan nila si GMA paano maging presidente. Nung nag-file, sila nag-take out kay GMA, nung pinail na yung kaso sa Korte Suprema, sila na nag-decide. So, sa paningin namin at the time, kailangan i-impeach ang mga ito. O, bias sila. Yun ang namin. They have violated the respective oaths of office. Oh, yes. So, nag-file kami ng kaso. Tiniaro kami. So, wala kami magawa. Sumunod na lang kami. Dami natin natutunan kay attorney. Maganda siguro, magbigay na siya ng mensahe niya sa mga kababayan natin sa mga nangyayari sa Kamara at saka sa Senado. Ay, bigyan... Okay, magandang gabi po sa lahat. Ako po'y nananawagan sa atin. 2028, hahalal naman tayo ng mga lideres ng ating bayan. Pwede po ba? Pag-aralan natin kung sino ilagay natin sa kapangyarihan. Kasi importante po yun eh. Yun lamang po panawagan ko. Maraming salamat po. Maraming salamat, Attorney Suplico, sa inyong panahon. Katulad nga sinasabi namin, marami kaming natutunan dito. Oo, kasi kailangan talaga may legal background. Matanong ko lang, huling tanong lang. Sige po. Yung bang statement ni ano na yon, ni Attorney Marcoleta, Senator Marcoleta, na kailangan merong legal background yung mga nagbabalangkas ng ating mga batas. Ganito po, ang tanong ko, no? Isa sa mga iniidolo ko na kongresista, si Carlos Padilla. Sumunod ako sa kanya. Alam mo, nagulat ako nung nalaman ko, hindi pala siya abogado. From galing. Yan ba yung ng isang alcohol? Yun ba yun? Carlos Padilla? Hindi, pinsan niya yun. Pinsan? Pinsan niya yun. Tatay ni Shasha. Suhin ni Shasha yan. Pero attorney, magaling yun. Magaling yun, no? Eh, Si Carlos Padilla. iba to si Erwin tsaka si Risa. Maingay lang. Di ba? Sino dapat paniwala na, attorney? Last question na. Mga abogado or journalist? Kasi sabi ni Erwin, binubulan nila tayo. Ano tayo eh? Journalist tayo. Journalist tayo. Depende siguro sa pinag-uusapan. Kung sa batas, mas magaling ang abogado. Kung sa pagiging journalism, pag-reporting, mas magaling yung journalist. Parang gano'n, no? May mga abogado din na nag-disbar eh. Ayan, on record yan. Aha. Ito, dalawang beses. Nagwala ka Opo, opo. Congressman, nagwala ka pa tumakbo. Meron din, pero